رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. ففي هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى, bago tayo magsimula sa ating dars sa araw na ito, ay unang-una ay nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga biyaya. Pangalawa ay nagpapasalamat ako sa lahat ng mga mag-aaral na nakapag-exam at mubarak sa mga lahat ng nakapag-exam at lalong-lalo na yung mga nakakuha ng matataas na mga daraja, di kaya mga score. Taib. Alhamdulillah, meron naman hindi maiiwasan sa mga estudyante o di kaya sa exam na mayroong makakakuha ng matataas, meron din katamtaman, meron din mababa. Pero ang pinaka-importante doon ay wala pong bumaba ng 10 yung scores ng mga estudyante na nag-exam. Halos lahat po ay mataas yung mga score ng bawat isa. Taib. Sino ba yung ano? Yun yung sabi natin kanina, huwag ka kasing pumikit. Tingnan mo doon sa email na ginamit mo. Kasi na-send na po yung mga scores ng lahat. Tingnan mo ulit kasi yung tapos yung email na ginamit mo sa pag-exam. Alam ko po na kabilang ka sa huli kasi nakita ko naman. At nakita ko rin na na-send na yung score mo. Taib. So tingnan mo lang ulit inshallah mamaya. Taib. Magsimula tayo sa ating dars. So kagaya ng ating ada, i-check mo na lang inshallah. Nandun naman yung ano. Taib. Kagaya ng adat o di kaya yung ada ng ating pag-aaral, pagdating sa nas o di kaya sa hiwar, dito sa kitab ay binabasa ko ng 2 beses, tapos pangatlong beses ay magpipili tayo ng magbabasa. So pakinggan nyo ng mabuti ang pagbabasa natin upang sa ganun ay makuha ninyo ang tamang pagbabasa sa mga jumla na nandito. Taib. Sanayin ninyo yung may mga mustalahat tayo, may mga katawagan tayo dito sa Lugha Arabiya na dapat ay masanay kayo. Kagaya ng dars, ibig sabihin doon ay yung lesson natin. Minsan tatanggalin na natin yung kalima na lesson para masanay na tayo na dars. Taib. At kagaya ng jumla, tatanggalin na natin yung kahulugan niya na sentence. Taib. Kagaya ng kalima, tatanggalin natin yung kahulugan niya na salita o di kaya ano pang katawagan sa kanya. Taib. So ngayon, upang masanay kayo sa mga katawagan ng mga basang ito. Taib. Ad-darsu at-tasi'u. Man hadha ar-rajulu? Huwa Abbasun. Abbasun tajirun. Abbasun tajirun ghaniyun. Hamidun mudarrisun. Hamidun mudarrisun jadidun. Ma hadha? Hadha tuffahun. At-tuffahu fakihatun ladhidatun.
ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. طيب الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ هو عباس. عباس تاجر. عباس تاجر غني. حامد مدرس. حامد مدرس جديد. ما هذا؟ هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة. ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغير. العربية لغة سهلة. العربية لغة جميلة. عمار طالب مجتهد. ومحمود طالب كسلان. من أنت؟ أنا طالب. أأنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد. طيب kailangan natin ng magbabasa. تفضل يا أخ وليد وأخ ديلسون. طيب kailangan natin ng taliban dito na magbabasa. Yung alternate na lang kayo. Yung mauuna ay si Akh Walid, yung susunod si Akh Dilson. Dalawahan tayo dahil medyo mahaba yung hiwar. Hindi kayong nas. Bismillah. من أي الدرس التاسع. من هذا الرجل؟ Man هو hada rajulu. عباس. Sanayin من ninyo هذا yung الرجل؟ paglagay ng haraka sa huli. Faddal ya Akh Dilson. هو عباس. Abbasun. عباس. Naam. عباس تاجر. عباس تاجر غني. Tajirun. May alif. Pag makakita ka ng Akh Dilson, pag nakita ka ng alif, ay pataasin mo sa kaunti. Abbasun, tajirun. Ganyan. عباس تاجر غني. Ghaniyun. غني. حامد مدرس. حامد مدرس May alif. جديد. May alif. حميد مدرس Hamidun. جديد. Hamidun. حامد مدرس جديد. Naam. ما هذا؟ هذا تفاح. Naam. تفاح فاكهة لذيذ. التفاح. لذيذة. التفاح. التفاح فاكهة لذيذة. Naam. ما ذلك؟ ذلك عصفور. العصفور طائر صغيرة. Al-usfuru. Huwag mo nang i-direct. Magkaiba yung العصفور al-usfur. Ta'ir. العصفور طائر صغير. Naam. العربية لغة سهلة. Sa next page sa likod. Samar na siya. Sa taas ng Ammar. Sa taas ng Ammar. Al-Arabiyatu lugatun jamilatun. Lugatun jamilatun. Naam. عمار طالب
مجتهد ومحمود طالب كسلان. من أنت أنا طالب. أأنت طالب جديد أأنت طالب جديد جديد. جديد نعم. نعم أنا طالب جديد. طيب أحسنتم بارك الله فيكم. طيب dito tayo kay Ukhti Aluna at saka kay Ukhti Khadija Al-Mustafa. Si Ukhti Aluna yung mauuna, tapos yung susunod si Ukhti Khadija. الدرس التاسع من هذا الرجل Man hadha ar-rajulu. Isa lang po Man yung dhamma hadha dahil meron rajulun. siyang alif at saka lam. ألف لام Naam. من هذا الرجل هو عباس. عباس تاجر عباس تاجر غني. حامد مدرس حامد مدرس جديد. ما هذا هذا تفاح. التفاح فاكهة لذيذة May alif po. Fakihatun. التفاح فاكهة لذيذة ما ذلك؟ ذلك أصفر Osfurun. May yung waw dyan ay ذلك أصفر العصفور طائر صغير. Naam. العربية لغة سهلة Naam. العربية لغة جميلة. Wait. I will accept first. Naam. عمار طالب مجتهد Fatha po yung ain. Ammarun. عمار طالب مجتهد ومحمد Mahmudun. ومحمود طالب كسلان Kaslanu. طيب. من أنت؟ أنا طالب أنت طالب جديد؟ نعم أنا طالب جديد طيب. Ahsantuma wa barakallahu fikuma. Taib, dito naman tayo kay Ukhti Junaida at saka kay founder natin. Si Ukhti Junaida yung mauna. نعم. الدرس التاسع. Taib, simulan. من هذا الرجل؟ Huwa Abbasun. Abbasun. Meron, pag yung alif po ay siya yung nabibigay ng parang short na vowel. Abbasun. Naam. عباس تاجر. Dito pa sa ano, sa taas niya, sa taas. Before. Yung kadugtong niya. Naam, ganyan, naam. Hamidun mudarrisun. Naam. Ma hadha?
At-tufahu fakihatun ladhidatun. Zalika uskurun. Al-usfuru ta'irun. طائر. نعم نعم. Al-Arabiyatu lugatu sahlatun. لغة سهلة. Al-Arabiyatu العربية. العربية Al-Arabiyatu lugatun sahlatun. لغة سهلة. نعم. جميلة. Ammarun talibun mujtahidun نعم. wa Mahmudun talibun kaslanun. كسلان. Kaslanu. نعم. Ana talibatun. At-talibun. Naam, ana talibun jadidun. طيب بارك الله فيكما. طيب طيب yung iba doon na lang sa mga tadribat inshallah. Ngayon ay papaliwanag natin ang kahulugan. Di kaya bibigyan natin ng kahulugan yung mga jumla na nandito ayon sa hiwar, may tanong, may sagot. Taib. At inshallah papaliwanag rin natin kung ano ang mga importante o di kaya tinutukoy sa mga hiwar na ito, sa conversation na ito. Taib. Man hadha ar-rajulu. Lahat ay alam na kung ano ibig sabihin ng man. Lahat ay alam na anong ibig sabihin ng hadha. Yung rajul ganun pa rin. Siguro walang sino magsasabi anong ibig sabihin ng man. Anong ibig sabihin ng hadha. Pag may magtanong ng anong ibig sabihin ng hadha, kailangan bumalik sa one. Sa tinatawag na darsul awal. Kasi doon yung hadha. Doon siya nakatira. Taib. So, hindi pwede na hanggang dito sa ad-darsut tasi, pang 9 na dars. Tapos yung hadha hindi mo pa rin alam. Yung man hindi mo pa rin alam. So, malaking kakulangan yun upang dumating ka dito na hindi mo alam yung kahulugan. Taib. Man hadha ar-rajulu. Sino ang lalaking ito? Alam nyo, kung matatandaan ninyo, sinabi natin dati, pag yung hadha, sumunod sa kanya yung pangalan, may alif at sa kalam, yung pinakamagandang pagbigay ng kahulugan sa kanya, mauuna yung rajul bago yung hadha. Sino ang lalaking ito? Kung matatandaan nyo yun. Pero pag walang alif at sa kalam ng rajul, pag sinabi mo, hadha rajulun, ito ay lalaki. Mauuna ang ito. Taib. Pero pag yung ar-rajul ay meron na siyang alif at sa kalam, ang pinakamagandang pagbigay ng kahulugan sa kanya ay mauuna yung rajul bago yung hadha. Parang sinabi mo, hadha ar-rajulu, ang lalaking ito. Man hadha ar-rajulu, sino ang lalaking ito? Taib. Sinagot siya ng huwa Abbasun. Huwa Abbasun. Siya ay si Abbas. Abbasun tajirun. Si Abbas ay isang negosyante. Abbasun tajirun ghaniyun. Si Abbas ay isang negosyante na mayaman. Isang negosyante na mayaman. O di kaya si Abbas, negosyante na mayaman. Hamidun mudarrisun. Si Hamid ay guro o di kaya teacher.
Hamidun mudarrisun jadidun. Si Hamid ay guro na bago. Ma hadha? Ma hadha? Hadha tuffahun. Ano ito? Hadha tuffahun. Ito ay apple. Ito ay apple. Hadha tuffahun. Tingnan ninyo, hadha tuffahun. Ito ay apple. Nauuna ang hadha. Nauuna ang meaning ng hadha. Pero pag nilagyan mo ang yung tuffahun ng alif at sa kalam, sinabi mo hadha tuffahu. So ang kahulugan niya ay baliktad na yung pagbibigay mo ng meaning. Mauna na yung at-tuffahu. Sasabihin mo, ang apple na ito, taib, hadha tuffahu. Sinagot siya, sabi niya, at-tuffahu fakihatun ladhidatun. Ang apple, fakihatun, ay prutas na masarap. Ang apple, isang prutas na masarap. Taib, yung fakiha ay yung prutas. Ma dhalika? Ano iyon? Dhalika usfurun. Yun ay ibon, yung ibon na maliit. Al-usfuru ta'irun saghirun. Ang ibon na maliit ay lumilipad. O di kaya al-usfuru ta'irun saghirun. Ang ibon ay lumilipad na maliit. Al-Arabiyyatu lughatun sahlatun. Ang lingwaheng Arabic, o di kaya ang Arabiya, yung basa ng Arab, lughatun sahlatun. Lingwahe na sahla. Yung sahlatun ay madali. Al-Arabiyyatu, yung Arabic, lingwahe na madali. Ang Arabic ay lingwahe na madali. Taib. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun. Ang Arabic ay lingwahe na maganda. Ammarun talibun mujtahidun. Si Ammar, estudyante na mujtahid. Yung mapursigi. Yung nagsisikap. Wa Mahmudun talibun kaslano. At si Mahmud ay estudyante na kaslano. Kabaliktaran ng mujtahid. Yung tamad. Kaslano. Tamad. Ammarun talibun mujtahidun. Si Ammar, estudyante na mapursigi. Mahmudun talibun. Wa Mahmudun talibun kaslano. At si Mahmud ay estudyante na tamad. Man anta? Sino ka? Ana talibun. Ako ay estudyante. Anta talibun jadidun. Ikaw ba ay estudyante na bago? Naam. Ana talibun jadidun. Ana talibun jadidun. Taib. Meron tayong mga bago tayo sa paliwanag, may katanungan ba kayo sa mga kahulugan ng mga kalima, jumla? Meron ba? May magtatanong ba anong ibig sabihin nito, anong kahulugan nito? Okay. Kung wala ay magpapatuloy tayo insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Meron lang akong ipapaalala sa inyo na sa lingwaheng Arabic ay upang mas madali mong maintindihan, makakatulong sa iyong gumawa ng jumla, makakatulong sa iyo na itama yung jumla mo sa pamamagitan ng tinatawag na yung pinaka-source talaga upang maging tama yung jumla mo ay dapat naaayon sa doon sa gramatika ng Arabic. So, kahit wala kang tinatawag na
idea, wala ka pang kaalaman tungkol sa tinatawag na lingwahe o di kaya yung gramatika ng Arabic, yung tinatawag na kawaid o di kaya nahu, ay dapat malaman mo ito habang nag-aaral ka ng Lugha Arabiya as a basic. Taib. So, bilang paalala, meron tayong mga nakuha na mga mustalahat, katawagan, na kung saan ay kadalasan ginagamit ito sa mga dito sa kawaid o di kaya sa grammar ng Arabic. Na kung saan makakatulong upang ma-determine mo yung mga jumla, yung mga kalimat, kung bakit sila nagkaganito, anong tawag nito. Kasi ito may mga katawagan nito. Yung kagaya ng man, may katawagan yan. Yung hada, may katawagan yan. Yung rajul, may katawagan yan. At may mga uri yan sila. Taib, may mga uri yan sila. So, kagaya nung nakuha natin, hindi tayo papasok sa mga bago na hindi natin mapapag-aralan. Yung ipapaalala ko lang sa inyo, ay may mga katawagan tayong napag-aralan. Kagaya ng doon sa review, ay meron tayong tinatawag na jumla ismiya. Tatawag na jumla ismiya. Yan. Kabilang yan sa mga katawagan ng Arabic na dapat alam ng mga estudyante. Jumla ismiyatun. Jumlatun ismiyatun. Ganyan. Meron din tayong napag-aralan na kagaya ng al-ma'rifah at saka yung tinatawag na nakira. An-nakira. Taib. At may nakuha rin tayong tinatawag na al-mubtada. Mubtada. At saka al-khabar. Taib. Meron din tayong nakuha na mada yung mudaf at saka mudafun ilayhi. Yan yung mga ilan sa mga nakuha natin na mga katawagan sa mga kalimat. Hindi sapat na sasabihin mo yung rajul ay isim. Hindi po. Hindi po sapat na sasabihin mo yung kalima na rajul ay pangalan. Na ang pangalan siya. Pero anong uri siya ngayon? Dahil naiiba na yung mga itsura niya. Minsan meron siyang alif walam, minsan wala. Pag meron siyang alif walam, anong tawag sa kanya? 'Di ba? Pag wala siyang alif walam, anong tawag sa kanya? As a isim, meron siyang katawagan na iba. Maliban sa pagiging isim niya, meron siyang katawagan. Pag meron siyang alif at saka lam, meron din siyang katawagan kung meron siyang wala siyang alif at saka lam. Taib. At sa iba pa, kung damma yung kanyang haraka, meron din siyang katawagan. Pag naging fatha, meron din siyang katawagan. Pag naging kasra, meron din siyang katawagan sa kanya. So, kailangan itong mga mustalahat na ito, yung mga katawagan na ito, ay dapat dito pa lang sa tinatawag na basic na pag-aaral nyo ng Lugha Arabiya ay dapat ay makukuha nyo na ito as a idea sa mga susunod na mga bagong katawagan para hindi na kayo mahirapan. At least aware na kayo sa mga katawagan na ito. Pag sinabi mong jumla ismiya, ito yung sentence na nagsisimula ng isim. Kasi hindi lahat ng jumla ay sabihin mo jumla. Sentence siya. Pero anong klaseng sentence? Taib. So yung jumla ismiya, siya yung sentence na nagsisimula ng isim. Lahat ng jumla, lahat ng sentence na nagsisimula ng isim ay tinatawag siya na jumla ismiya. Sentence na nagsimula ng pangalan. Tapos mayroon tinatawag na ma'rifah. Yung al-ma'rifah, ito yung tinatawag na
kung sa pangalan, kung sa isim, taib, yung pangalan na hindi pangalan ng tao. Kasi lahat ng pangalan ng tao, tandaan ninyo, kagaya ng Abbas, Hamidun, ano pa, wala nang ibang pangalan dito. Abbasun, Hamidun. O di kaya yung Mahmudun. Taib, yung iba pang pangalan ng tao. Basta pangalan ng tao, wala nang ibang pupuntahan yan. Wala pong nakira dyan. Lahat yan ay ma'rifah. Lahat yan ay ma'rifah. Hindi mo na kailangan ng alama. Di ba? Sabi natin, pag ma'rifah, meron siyang alif walam. Pero pag pangalan ng tao, huwag nyo na pong hanapin yung alif at saka lam. Taib, pag pangalan ng tao, automatic po yan ma'rifah. Taib. Lahat po yan ay ma'rifah. Lahat po yan ay ma'rifah. Ngayon, pag hindi pangalan ng tao, doon papasok yung alif at saka lam. Doon papasok yung alif at saka lam. Kagaya ng ar-rajulu. Dahil yung asal niya ay rajulun. Napasukan siya ng tinatawag na alif at saka lam. So ngayon, yung tinatawag na rajul, pag napasukan ng alif at saka lam, tatawagin mo siyang ma'rifah. Yung isim na yan, sabihin mo yung isim na yan, imbis na sasabihin mo na yung isim na yan ay may alif at saka lam, i-convert mo na yung sasabihin mo na meron siyang alif at saka lam ng ma'rifah. Sabihin mo ma'rifah yan. So, automatic, iintindihan ng kausap mo ay yung ibig niya sabihin ay meron siyang alif at saka lam. Pag sinabi ko ngayon sa iyo, yung kalima na rajulun, nakira, gawin mo siyang ma'rifah. Kahit hindi ko sabihin sa'yo, lagyan mo ng alif at saka lam, alam mo na yung gagawin mo na, lalagyan mo siya ng alif at saka lam. Kasi sabi ko, gawin mong ma'rifah. Taib, gawin mo siyang ma'rifah. Wadih ba? Naintindihan ba? Taib. Yung tinatawag na nakira, ito ay hindi siya wala pong nakira sa lahat ng pangalan ng tao. Wala po siyang lugar doon sa pangalan ng tao. Kahit pangalan ng lugar, wala. Taib. Ngayon, yung tinatawag na nakira, dito naman sa hindi pangalan ng tao. Pag walang alif at saka lam, yan po yung nakira. Yan po yung tinatawag na nakira. Taib. Yung mubtada naman at saka khabar. Yung jumla ismiya, itong jumla ismiya na ito, hindi mo matatawag na jumla ismiya maliban na lamang ay makuha mo yung dalawang haligi niya. Dalawang haligi niya. Unang haligi niya ay mubtada. Pangalawa ay tinatawag na khabar. Hindi ka pwedeng magsabi na yung jumla na ito ay jumla ismiya maliban na lamang na meron siyang mubtada at saka khabar. Meron siyang mubtada at saka khabar. Yung mubtada, siya yung pangalan na nagsimula sa jumla. Diba? Sabi natin jumla ismiya, jumla na magsisimula sa pangalan. Na yung pangalan na nagsimula doon sa sentence, sa jumla na yon, yung tawag doon ay mubtada. Tapos yung mubtada na yon, sino yan? Taib, inshallah, pag may mga hindi ka naintindihan, pwede mong balikan doon sa record natin inshallah doon sa Telegram. Taib. Kung mataas masyado, hindi mo naabutan. Pero kung part lang ng explanation ay pwede kang mag-follow up question doon sa hindi mo naintindihan. Taib. Pero pag lahat, ay kailangan mong bumalik doon sa isisend ng ating founder doon sa Telegram natin, inshallah. Taib. So yung jumla ismiya, may dalawa siyang rukun. Ruknul awwal yung mubtada. Yung unang pundasyon niya ay yung mubtada, pangalawang pundasyon na yung khabar. Pag wala ito, hindi siya matatawag na jumla ismiya, hindi siya matatawag na tama na jumla. Hindi siya matatawag na jumla ismiya. Taib. Yung mubtada siya yung isim na nagsisimula doon sa jumla. Tapos yung isim na yon, kailangan meron siyang tagabalita. Siya yung nag-a-announce, siya yung nagbabalita kay mubtada.
kung ano yung balita sa kanya. Yun yung khabar. Siya yung nagbabalita. Sinabi mo Abbasun tajirun. Si Abbas, yan yung mubtada. Si Abbas. Siya yung mubtada. Siya yung nagsimula. Ngayon, hindi mo ngayon, jumla ismiya to. Kasi nagsimula siya ng pangalan. Di ba? Ngayon, sabi, hindi matatawag na jumla ismiya pag mubtada lang. Hindi pwedeng mubtada lang. Kailangan meron siyang khabar. Ngayon, yung trabaho ng khabar, ginagawa niya ng balita si Abbas. Ano yung balita kay Abbas? Si Abbas ay tajir. Si Abbas ay tajir. Ibig sabihin, siya yung khabar. Siya yung nagkikwento about kay Abbas. Kagaya na rin ng Hamidun, Mudarrisun. Si Hamid at Mudarris. Si Hamid ay Mudarris. Yung pagsabi mo na siya ay Mudarris, ibig sabihin, kwento yun kay Hamid. Yun yung khabar kay mubtada. Taib, inshallah, di natin kailangan magpakalawak dito. Yung pinupunto lang natin dito ay meron na kayong idea patungkol sa katawagan ng mga jumla na ito. Meron tayong tatawag na mubtada, meron tayong khabar. Hindi pwedeng maghiwalay yung mubtada at khabar. Pag nakakita ka ng mubtada, wag mong kakalimutan na meron siyang khabar. Taib, hindi pwedeng walang khabar. Hindi rin pwede may khabar walang mubtada. Hindi po pwede yun. Taib. At saka yung tinatawag na mudaf at saka mudafun ilayhi. Yung mudaf at saka mudafun ilayhi, nakuha natin yung kagaya ng kitabu at-talibi. Kitabu at-talibi. Yan. Ito mudaf, ito yung mudafun ilayhi. Itong mudaf at saka mudafun ilayhi, dito sa dars ng tasi, pang 9 na dars, parang nag-relax muna yung mudaf at saka mudafun ilayhi. Wala akong nakitang mudaf at saka mudafun ilayhi. Nagpahinga muna yung mudaf at saka mudafun ilayhi. Ngayon, nakafocus yung mga jumla dito sa jumla ismiya. At meron siyang mubtada, meron siyang khabar, meron siyang ma'rifa, meron siyang nakira. Taib. Ngayon, meron akong, bago tayo pumasok dito, dahil may bago kasi dito. Kaya hinalungkat natin ito. Baka magulat kayo, bakit hinalungkat ni Ustad? Bakit niya inulit yung about sa jumla, ma'rifa, nakira, mubtada, khabar? Dahil yung laman po ng dars at tasi ay meron siyang kaugnay doon sa part na ito. Kasi meron po dito ngayon, tinatawag na, tandaan ito yung pinaka point dito, yung pinakalaman ng maudu. Yung may bago tayo ngayon na katawagan. Meron tayong tinatawag na na'atun, at saka man'ud. Kailangan kabisado niyo yung mga katawagan na ito. Kagaya ng mudafun ilayhi. Ngayon meron naman tayong na'atun at saka man'ud. Ito, meron siyang kaparehas ng tawag na mas malapit o di kaya mas malapit sa basa natin. Lugha Arabiya pa rin. Pero parang malapit siya gamitin sa basa natin. Ano yun? Yung na'at ay isa sa katawagan niya ay sifa. Yung tinatawag na sifatun. Sifatun. Ito na'tun. Ito man'utun. Yung kaparehas niya ay mausufun. 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 Mausuf.
sifatun at saka mausufun. Kadalasan, dapat alam nyo yung apat na ito. Yung na'at at saka man'ut at saka yung sifatun at saka mausufun. Yung na'atun at saka sifatun, isa lang yan sila ng kahulugan. Yung man'ut at saka mausuf, isa lang yan sila ng kahulugan. Anong kahulugan ng sifa? Yung sifa, kung ano ba, yun yung sifat. Sa basa ng mga bangsa mo, sifat. Yung kanyang tinatawag na itsura, o di kaya yung kanyang tinatawag na yung parang nagdi-describe ka. Katangian, sir. Katangian po. Katangian, parang katangian na. Yun, katangian. Yun ang kahulugan niya, katangian. Ngayon, ang tinatawag na mausuf, siya yung binigyan mo ng katangian. Kung itong sifa at saka na'at ay yan yung katangian, yung mausuf, siya yung binigyan mo ng katangian. Pwede mong sabihin ngayon, paano to, bakit ito na pag-usapan dito? Wala naman akong nakitang na'at, man'ut, sifa, mausuf. Hindi mo po nakita kasi katawagan siya. Hindi mo makikita sa jumla yan kasi katawagan nga siya. Pero ngayon, kailangan malaman kasi nandito siya sa jumla. Ngayon, tingnan ninyo dito sa tinatawag na jumla na ito. Hamidun, mudarrisun, jadidun. Si Hamid ay teacher. Pwedeng mag-iktifa ka dito. Ibig sabihin, pwedeng sapat ka na dito sa pagsasabi ka lang na Hamidun, mudarrisun. Mudarrisun. Ngayon, ang nakagandahan, pag alam mo yung na'at o di kaya sifa, pwede mong bigyan ng katangian ang mudarris. Pwede mo siyang dagdagan ng kalima bilang katangian ng isang mudarris. Katangian ng mudarris hindi ni Hamid. Kasi, pero si Hamid pa rin siya. Kasi, pero yung binigyan mo ng katangian dito, yung pagiging mudarris niya. Kasi hindi mo naman pwedeng sabihin na Hamidun jadidun, si Hamid ay bago. Pwede, pero parang wala siyang halaga. Wala siyang halaga na sentence. Maliban na lamang may kadugtong siya. Pag sinabi mo, Hamidun mudarrisun jadidun, si Hamid ay guro. Anong klaseng guro? Anong katangian ng guro na yan? Jadidun, bago. Yan yung sifa. Yan yung katangian niya. Bago siya. Naintindihan nyo ba? Kagaya ng Abbasun, Tajirun, Ghaniyun. Si Abbas sabi niya, ay tajir. Negosyante. Pwedeng lagyan mo na ng nokta. Yung toldok. Parang sasabihin mo, sapat na yung sentence. Abbasun tajir. Okay na. Tama yan. Sa Lugha Arabiya, jumlatun mufidatun. Yung abba, yung dalawang kalima na yan. Jumlatun mufida na yan. Jumla ismiya. Jumlatun mufida. Tamang jumla na. Kahit hindi mo nadagdagan, pwede na siya. Abbasun tajirun. Pero, hindi rin pwede na sabihin mo na hindi pwedeng dagdagan. Pwede mo siyang dagdagan ng katangian. Kagaya ng ghaniyun. Anong kalagayan ng isang tajir? Kasi yung tajir kasi, hindi lahat ng tajir ay mayaman. Pwedeng may mayaman, may mahirap. Diba? So ngayon, anong kalagayan ng tajir na yan? Nag-success ba siya o hindi? Kung nag-success siya na, alhamdulillah, ghaniyun siya. Gani. Yung sifa, katangian ng tajir ay ghaniyun. Kung siya naman ay hindi ghani, tajir lang, normal siya na tajir, na pwede mong sabihin na tajirun, fakirun. Fakirun. Diba? Pwede mong sabihin na yung tajir na yan ay fakir. Mahirap. Kabaliktaran ng gani. Kasi hindi lahat ng negosyante ay mayaman. May negosyante upang makakain lang para mamayang gabi.
yung negosyo niya ay hindi kayang, yung kikitain niya ngayong araw, hindi kayang pangkain bukas, kung hindi pangkain niya lang ngayong araw. Fakir. Hindi siya gani. Taib. So, kailangan mo siya lagyan ng katangian. Taib. Ganun pa rin yung mudarris. Pag sinabing mudarrisun jadidun, hindi lahat ng mudarris ay dati na. May bago, may matagal na. Taib. Pwede mong sabihin na hamidun mudarrisun qadimun. Qadimun. Kabaliktaran ng jadid. Matagal na siya. Ibig sabihin kung saan pa luma na hindi naman pwedeng sabihin luma, pero matagal na siyang mudarris dyan. Pero qadim pa rin yung bagay gamitin sa kanya. Taib. Siyan po yung tinatawag na sifa. O di kaya naat. Pag sinabi mong naat, ibig sabihin sifa. Pag sinabi mong sifa, ibig sabihin naat. Pag sinabi mong man'ot, ibig sabihin mausuf. Pag sinabi mong mausuf, ang ibig sabihin niya ay man'ot. Taib. Dahil iisa lang yan sila ng kahulugan. Saan dito ngayon, alam natin na yung sifa, yung ghani, yung jadid, yan yung sifa. Saan yung mausuf? Yung mausuf po ay yung tinatawag na mudarris at saka yung tinatawag na tajir. Wadih? Dahil yung Abbas at saka si Hamid, siya yung si mubtada. Yan yung mubtada. Yung tajir, siya yung khabar. So ngayon, meron ka ng jumla, meron kang jumla ismiya na ganito. Jumlatun ismiya. Meron ka ng jumla ismiya na meron siyang tatlong katawagan. Meron siyang tatlong katawagan. Ano yung jumla mo? Ay Hamidun o di kaya Abbasun, Tajirun, o ganyan. Ngayon si Abbas siya yung mubtada. Tajir, siya yung tinatawag na khabar. Siya yung nagbabalita sa mubtada. Yung unang taib, khabar. Yung ghani, ito yung sifa. At the same time, yung khabar, siya yung mausuf. Tinatawag na mausuf. Magkatawagan yan. Yung faida dito, para hindi kayo matakot magdugtong-dugtong ng mga salita. Hindi porket sabihin mo, pag sinabi sa'yo man, ana talibun. Takot ka nang magsabi, ako ay estudyante. Dagdagan mo naman ng bago. Sabihin mo, ako ay bago. Estudyanteng bago. Ana talibun. Jadidun. Naam. Ana talibun jadidun. O jamilun. Tayo, pwede mo dagdagan ng mga sentence. So yun po yung mga mahalagang usapin dito sa dars na ito. Sabi niya, mahada. Hada tufahun. Hada tufahun, kompleto na po yan. Wala pong Pero pag gusto mo siyang lagyan ng tinatawag na sifa, yung tinatawag na sifa, kanyang katangian. Kagaya ng at-tufahu, ang tufah, fakihatun, ibig sabihin yung tufah, binalitaan niya na siya ay isang uri na fakiha, prutas. Tapos sabi niya yung prutas na yan ay masarap. Ibig sabihin yung pagiging masarap niya, siya yung katangian ng prutas. Yan yung sifa. Wadih ba? Naintindihan ba? Naintindihan ba? Type. So yan po yung natin. Sabi naman niya dito, dhalika usfurun. Yun ay usfur, ibon. Al-usfuru ta'irun saghirun.
ang ibon ay lumilipad. Anong klaseng ibon yun? Yung lumilipad na yun? Saghir. Maliit. Maliit yung lumilipad na ibon. Taib. Al-Arabiyatu sahlatun, lugatun sahlatun. Yung sahla, ito yung sifa, o di kaya naat. Lugatun sahlatun. Tatandaan ninyo na kung ano ang itsura ng, ito yung kabilang sa importante dito. Pag yung mausuf, kasi itong naat, sumasabay yan sa sitwasyon ng man'ut. Sumasabay siya. Kung ano yung itsura ng man'ut, siya din yung itsura ng naat. Paano ba yun? Pag sinabi mong mudarrisun, o di kaya mudarrisun, yung mudarris, wala siyang ta'al marbuta, wala siyang alif at saka lam. Kaya pag gusto mo siyang lagyan ng sifa, kung ano ang itsura ng mausuf, ganun din yung itsura ng sifa. Ngayon, sinabi natin na yung mudarris dito sa jumla na ito, yung mudarris na yan, itong mudarris na to, ay yung itsura niya ay wala, nakira, wala siyang alif at saka lam, nakira, di ba? Tapos tanwin, tapos wala siyang alif at saka wala siyang ta'al marbuta. So kung gusto mo siyang yung mudarris, lalagyan mo ng sifa, kailangan kung ano yung itsura ng mudarris, ganun din yung itsura ng sifa na ilagay mo. Huwag mong lagyan ng alif at saka lam, huwag mong lagyan ng ta'al marbuta. Mudarrisun jadidun, pareha sila. Ngayon, para mas maintindihan ninyo, dito tayo sa mayroong ta'al marbuta. Kagaya ng at-tufahu, dito sa at-tufah. Kagaya ng fakiha, ito yung mausuf, ito yung bibigyan mo ng katangian. Mausuf, yun binigyan mo ng katangian. Anong katangian niya na? Ladidun. Yung katangian ay ladidun. Ngayon, yung itsura ng ladidatun, yung ladidatun, ladidatun, kinuha niya yun. Bakit siya merong ta'al marbuta? Kasi pwede mong sabihin ladidun eh. Bakit meron siyang ta'al marbuta? Saan mo kinuha yung pagkakaroon niya ng ta'al marbuta? Dahil yung fakihatun meron siyang ta'al marbuta. Tingnan nyo. Tapos ngayon, bakit yung ladhidatun? Bakit wala siyang alif at saka lam? Kasi pwede mo namang sabihin, al-ladhidatu. Sabihin mo naman is dahil yung fakiha wala siyang alif at saka lam. Sumasabay siya sa ano yung itsura ng mausuf, isa yung itsura ng sifa. Kagaya ng ta'ir. Ngayon, yung sifa sumasabay siya sa itsura ng ta'ir. Yung ta'irun, walang alif walam, walang ta'al marbuta. Kaya yung saghirun, wala siyang alif walam, wala rin siyang ta'al marbuta. So ngayon, yung saghirun, pwede mo namang sabihin as-saghiratu o di kaya saghiratun. Pero hindi mo ginawa. Bakit? Dahil dito siya nakabase sa ta'irun. Dito siya nakabase sa ta'irun. Kaya napaka-importante po ng mga ano na ito. Tayo, ito inshallah ay yung aklat na ito, minsan sa simula, meron siyang simula ng maudu, meron siyang kahirapan. Pero mapapansin nyo mamaya, o di kaya bukas, bakit paulit-ulit na ganito? Dahil hindi mo mapapansin, ay gusto niyang ipasok sa yung utak kung ano yung gusto niyang ipaabot. Kaya titingnan ninyo yung mga kalimat dito, halos paulit-ulit na. Anong purpose? Para mas mag-absorb doon sa yung isipan na hindi mo makalimutan. Kahit hindi mo memorize yung kalima na hada, man, wala kang magagawa. Dahil papasok yan sa utak mo dahil paulit-ulit ang makikita. Ganun pa rin yung mga part dito na mga mahahalaga. Taib, kagaya ng mudaf at saka mudafun ilayhi. Ilang beses natin nakita, ilang safahat, ilang mga pages natin na encounter yung mga mudaf at saka mudafun ilayhi upang ma-tathbit. Ibig sabihin upang maging ganap na maintindihan ng estudyante. Taib. So ngayon, dito tayo sa kasunod niya. Al-Arabiyyatu lughatun jamilatun.
Yung lugatun, yan yung mausuf. Yung jamilatun, siya yung sifa. Tingnan ninyo. Lugatun. Tapos, jamilatun. Bakit ba ito? Ito yung sifa. Kailangan alam niyo yung sifa. Yan, yung pinaka-purpose dito ay alal akal na maintindihan nyo ano yung sifa. Saan yung sifa dito? At saka yung kanyang mausuf. Yung mausuf, yung luga. Yung mauuna yung mausuf. Yung sifa yung susunod. Mausuf at saka sifa. Taib. Ngayon, dito naman, ammarun talibun mujtahidun. Yung mausuf si talib. Ito yung bibigyan mo ng katangian. Anong katangian niya? Mujtahid. Siya yung sifa. Mujtahidun. Siya ay mapursige na estudyante. Ngayon, wa Mahmudun talibun kaslano. Si Mahmud ay estudyante. Ngayon, yung estudyante, yan bibigyan mo ng katangian. Anong uri sa estudyante? Anong klaseng estudyante siya? Siya ay kaslano, tamad. Siya ay tamad. Taib. Man anta, ana talibun. Anta talibun, jadidun. Pag sinabi mo nga anta talibun, pwede naman. Ikaw ba estudyante? Pwede. Pero pwede mong lagyan ng katangian. Ngayon, dahil lalagyan mo siya ng katangian, yung talib ay siya na yung mausuf. Tapos yung jadidun siya yung tinatawag na sifa. Ana talibun jadidun. Ito naman mausuf, ito pa rin yung tinatawag na sifa. Ako ay estudyante na bago. Taib. Naintindihan ba? Wadih ba? Sa mga akhawat, parang wala akong nakita nag-like. Parang nagka-problema siguro. Bakit daw single yung Dhamma? Dahil hindi pa siya nakapag-asawa. Type. Bibigyan ko kayo ng ano. Hindi ko ito binigyan ng pansin dahil baka malito kayo. Meron kasi ito ang tatandaan ninyo. May mga katangian pa rin. Katangian siya na siya yung original na kanyang kalima. Original na kalima. Pero pag nakakita kayo ng isang katangian, sifa, tinatawag na sifa, katangian, sifa, na isang kalima siya. Isang kalima, walang dumugtong sa kanya. Isang kalima, nagtatapos ng, para lang ito sa mga sifa, para lang ito sa sifa. Hindi lahat ng isim. Ito ay isim. Yung kaslano, isim po yan. Pero hindi siya ordinaryong isim. Kagaya ng pangalan ng tao, pangalan ng bagay, pangalan ng hayop, pangalan ng mga kagamitan. Hindi po. Dahil isa siyang katangian. Taib. So, dahil katangian siya, mayroon siyang kakaiba. Ngayon, dahil katangian siya, itong tatandaan ninyo sa katangian na ito. Pag yung katangian ay nagtatapos siya ng alif at saka nun, kabilang siya sa bawal itanwin. Bawal itanwin. Bawal siya itanwin. Yung tinatawag na mamnuun minas sarf, di ma'ana mamnuun minat tanwin. Taib. Pag nakakita po kayo ng katangian, sifa, na nagtatapos ng alif at saka lam, bawal po yan itanwin. Taib. Bigyan ko kayo ng iba pang uri ng katangian. Kasi bibigyan ko kayo ng ibang uri ng katangian. Huwag kayo magalit kay Abdulaziz kasi sabi niyo bakit binanggit niya yun. Parang malalim na yun eh. Hindi po yan malalim kasi nandito lang siya. Tingnan nyo. Nandito lang yan. Tingnan nyo dito. Yan. Hindi nga mag-isa eh. Hindi nga lang siya mag-isa. 5 pa sila. Tingnan nyo. Kaslano, Jawano, Atasano, Gabbano, Malano. Lahat sila bawal yung tanwin. Kasi katangian, sitwasyon siya, yung sifa. Pag nakakita kayo ng sifa, nagtatapos ng alif at saka nun,
ay bawal po itanwin. Kailangan sifa, sifa. Kasi pag sinabi ko ngayon sa iyo na Taliban, nagtatapos na ng nun. Ngayon, yung original niya ay talib. Nadagdagan ng alif at saka nun. So, dalawang kalima na yan. Talib at saka alif at saka nun. Dalawang kalima na yan. Ito po kasi isang kalima lang yan. Isang word lang yan. Itong talib at saka Taliban, dalawang word yan. Tapos hindi yan sifa. Hindi siya sifa. Hindi mo karamdaman yan. Kaslan, isang uri ng karamdaman ng tao na mahirap lunasan. Pagiging tamad. Jawaan, sifa ng taong gutom. Nagugutom siya. Ito ay uri ng karamdaman. Atasan, yung tinatawag na uuhaw. Ghadbano, nagagalit. Malano, na puno. May lunas naman. May lunas. Importante mag-ijtihad. Type. So yan po yung sa katanungan ni Akh Abdulaziz, na advance lang yung katanungan niya, ay yun po yung kasagutan doon. Yan lang yung pinakamadaling yung tatandaan. Pag sifa, tapos isang kalima lang siya, tapos nagtatapos ng alif at saka nun, bawal po siyang itanwin dahil kabilang siya sa limited stock ng mga kalimat na bawal itanwin. Taib. Kasi mayroon tayong tinatawag na mamnuun minas sarf. Limited lang siya ng mga pangalan na bawal sa itanwin. Na kabilang itong mga sifa na ito. Kabilang ito doon sa mga sifat na ito. Taib. So, babon may tanwin. Babon? Bakit? Anong meron sa babon? Sabi niya, bakit may tanwin yung babon? Susulat natin yung babon para ma-analyze niya. Babon. Bakit? Anong meron dito sa babon? Ya, Ukhti Junaida, pwede kang magsalita para Di ba sabi mo, Ustad, yung basta may mad na, ay mad alif, hindi na mag-single dama lang tayo. yung nun? Alif at saka nun po. Yung ibig pong sabihin natin doon ay kagaya ng nagtatapos ng alif at saka nun. Pero kailangan sifa. Alam yung sifa, yung katangian ba? Yung bab, hindi po siya katangian. Pangalan po yun ng bagay. At saka hindi rin po nagtapos ng nun. Yung tinutukoy natin doon ay yung pangalan ng katangian na nagtatapos ng alif at saka nun. Taib, wade. Faddal, sino ba yung nagtas ng kamay? Akilson? Okay na, Sheikh. Okay na po. Taib. Magtanong po kayo. Kasi nakaka-refresh po yung pagbibigyan at pagtatanong. Yung mga iba dyan. Baka may katanungan kayo upang matugunan natin yung katanungan ninyo. Kasi pag hindi kayo nagtanong, may mga nag-aabang na assignment. Tapos nakafocus doon. Kailangan mo maglagay ng mausuf, kailangan mo maglagay ng sifa. Pero bibigyan natin ito ng patawad. Dito na tayo sa mas malalang mga assignment, inshallah, sa susunod. Kasi pwedeng madali lang hansiran ito, naintindihan na eh. Pero yung mga susunod, pwede makalimutan. So mahirapan na silang magsagot. Type. So, sino po yung may tanong dyan? Magtanong kayo. Kung wala, ay kung okay lang, bibigyan natin ito ng kahulugan. Itong dito na part. Para bukas ay dito na tayo magsimula sa page 49. Type. Bibigyan natin ng kahulugan saglit. Kailang ba sa inyo? Faddal. Sino yung nagtaas ng kamay? Yung mausuf, hindi ko
ma-timing yung ibig sabihin yung kanyang kahulugan, pero ilalapit kita doon sa kahulugan niya. Siya yung bibigyan mo ng katangian, mausuf. Pag sinabi mo ana talibun mujtahidun. Yung talib o di kaya jadidun, kagaya ng talib dito sa jumla na ito. Ana talibun jadidun. Siya yung ano, siya yung subject. Parang siya yung subject. Naam, pwede. Malapit na yun, naam. O di kaya siya yung binibigyan mo ng larawan, kaya katangian. Naam. Yung pinakaano sa kanya ay siya yung binibigyan, siya yung inilalarawan. Tapos yung sifa yan yung naglalarawan. Ganun pa rin, siya yung binigyan mo ng katangian at saka yung sifa yan yung siya yung nagbigay ng katangian. Naam, naam. Taib. At least alam niyo yung ibig sabihin. Kahit ano na yung kahulugan, kung ano yung mas malapit na basa doon sa inyo, yun na yung sundin nyo. At least alam nyo yung punto ng mausuf at saka yung sifa. Yung mausuf, sa yung inilalarawan. Yung sifa, sa yung naglalarawan. Sa ibang katawagan pa ay yung mausuf, sa yung binigyan ng katangian. Yung sifa naman siya yung nagbigay ng katangian. Taib. So ngayon, dito sa tamrin, bigyan lang natin ng kaunting kahulugan. Sa number 1 ay Muhammadun talibun qadimun. Saan dito yung mausuf? Saan dito yung tinatawag na sifa? Sino ba yung makakapag Taib. Fadal ya akh Dilsun. Saan yung mausuf? Saan yung sifa? Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yung mausuf sheikh, yung talibun, then yung yung shifa, yung kadimun. Sifa, naam. O di kaya yung ibang katawag niya, man'ut yung talib, yung na'at yung kadim. Diba? Dalawa yung katawagan niya. Taib. Ahsan. Dito naman tayo kay naam. Sa number 2, sino ba yung mag-determine ng sifa at saka mausuf at saka sifa? Adhalika ar-rajulu mudarrisun jadidun? La, huwa tabibun jadidun. Faddal ya ukhti Aluna. Tafaddali. Ang mausuf po ay mudarrisun, tapos ang jadidun ay siya yung sifa. Naam. Dito naman sa karugtong niya, saan yung na'at, saan yung man'ut? Asa nakarugtong po ya sheikh? Yung kanyang sa unahan niya lang. Hindi sa baba, hindi Itong sa adalika? Itong adalika? Adalika rajulu? Naam, adhalika ar-rajulu mudarrisun. Adalika rajulu? Mudarrisun jadidun. Saan po ang? Dito sa Saan la, po ang yung okay. Okay. Ang tabibun po, siya po yung siya po yung man'ut. naam. Tapos yung jadidun po, siya po yung naatun. Sukun yung ain. Sukun yung ain, na'atun, naam. Ahsante, barakallahu fiki. Shukran. Lahat po yung dalawa nun ay pwedeng gamitin. Pwede mong sabihin mausuf, pwede mong tawagin na man'ut. Pwede mong tawagin sifa, pwede mong tawagin na'at. Taib. Dito sa number 3, sino ba yung makakapagbigay ng dito? Hadha darsun sahlun. Ito ay lesson na madali. Tafaddal ya akh Abdul Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Yung manot ya Sheikh, yung darsun, yung siya halaman yung naat. Naat. Ahsan. Barakallahu fik. Sa number 4 naman kay Ukhti Junaida. Abbasun tajirun shahirun. Si Abbas ay negosyante na shahir, yung sikat. Shahir. Pinaka sa masyhur. Faddal ya founder. Ukhti Nurhayna. Ikaw na lang si number 4. Abbasun tajirun shahirun. Si نعم أحسنت بارك الله فيك. تفضل يا أختي خديجة ألونتو. Number 5. Bilalun muhandisun kabirun. Si Bilal ay engineer na malaki. Ano yung gagawin? Pare. Ha? Ano yung gagawin? Aanuhin yung sifa. Saan yung sifa? Saan yung mausuf? Bilalun muhandisun kabirun. Naam, Bilalun. Naam. Yung mausuf Okay. ay yung, saan dito yung naglalarawan? Kasi sabi dito, si Bilal ay engineer na malaki. Yung malaki, siya yung naglalarawan. Siya yung sifa. Yung tinatawag na muhandis, Mausuf. siya yung tinatawag na mausuf. Siya yung binigyan ng, siya yung nilalarawan. Siya yung nilarawan. Si Naam, Bilal. طيب. تفضل يا أخ من سعد الدين. Number 6. Al-Inglesiyah. Dapat dito Jim. Al-Inglesiyah. Lugatun sahlatun. Lugatun sahlatun. Taib ya Ukhti Junaida. Sana yun. Parang wala yata sila. Fadlal ya Ukhti Saima. Nandiyan ba siya? Number 6. Parang wala rin. Faddal ya Ukhti Hasana. Parang busy yata. Kasi yung iba dito kasi na may mga trabaho eh. Sisikap lang pumasok. Taib, dito muna tayo kay sino ba? Akhrayan. Si Akhrayan. So number 6. Parang walang tao. Kay Ukhti Khadija Mustafa. Parang walang tao ah. Tayo dito balik tayo kay Akhdilson, number 6. Al-Inkliziyatu lugatun sa'abatun. Tama ba siya? Sa'abatun. Lugatun sa'batun. Sa'abat. So, check yung yung Inglesiya, ito yung English na lengguwahe. Apa. Naam. Yung check yung lugatun po yung mausuf. Naam. Yung sa'abatun yun po yung shipa. Sifa, sad, hindi shin. Naam. Sipa. Naam. Wala pong P, fa, if, sifa. Naam. Yung sa'batun ay ibig sabihin mahirap. Kabaliktaran ng sahlatun. Sa'batun, siya yung mahirap. Hindi yung mahirap na fakir. Yung sahla, madali. Yung kabaliktaran ng madali ay yung sa'ba. Ano ba yung tamang kahulugan ng sa'ba sa Tagalog? Kabaliktaran ng madali. Easy. Ito yung
yung kung yung sahla ay easy, yung sa'ba ano naman yung Difficult Sheikh. anong difficult? Difficult siguro, hindi difficult. Tayo. Padal ya akh Walid. Akh Walid. Alaikum. Salam. Sa number 7, anta rajulun ghaniyun. Saan yung mausuf, saan yung sifa? Ya, kaya inagan yang sifa. Yung sifa, siya yung naglalarawan. Yung mausuf, siya yung nilalarawan. Yang ang sifa is fakir. Lama na yang ido. Ah, dito sa anta rajulun ghaniyun. Ana ano yung anta rajulun ganiyun. Ang sifa is ang ganiyon. Naam. Din ang Mausuf, mawsuf is rajulun. Naam. rajulun. Yung kadugtong niya, saan yung sifa, saan yung mausuf? Rajulun, fakirun. Saan yung sifa at saan yung mausuf? Saan na siya, no? Akh Walid. Ang sifa is fakirun. Naam. Din ang Rajulun, yung mausuf. yung mawsuf. Hindi Type. ganito. Sanayin nyo yung sarili nyo sa katawagan na ito. Mayroon tayong mausuf, mayroon tayong sifa. Mausuf, sifa, mausuf, sifa. Mausuf, yun yung nilalarawan. Inilalarawan. Yung sifa, siya yung naglalarawan. Type. Dito, Al-Qahiratu Madinatun Kabiratun. Yung Qahira, ito yung isang Madina, city doon sa Egypt. Cairo. Yung Qahira, ito yung Cairo. Madinatun, city, syudad, Kabiratun, malaki. Al-Qahiratu, ang Cairo, ay syudad na malaki. Yung mausuf, o di kaya man'ut, yung Madina. Yung Kabiratun, ito yung sifa, o di kaya na'at. Anta mudarrisun qadimun, sa number 9. Ikaw ba ay teacher na dati? Sabi, yung mausuf ay mudarris, yung sifa, yung qadim. Sabi niya, la, ana mudarrisun jadidun. Ako ay mudarris na bago. So yung mudarris, siya yung mausuf, yung jadidun, siya yung sifa. Ahamidun talibun kaslanu. Si Hamid ba ay estudyante na tamad? Yung estudyante ay mausuf, yung kaslanu sifa. La, huwa talibun mujtahidun. Hindi, sabi niya, siya ay estudyante na mujtahid. Estudyante, sifa, mausuf, yung mujtahidun na sifa. Taib. So, dahil sa oras natin, pasensya na po kung lumagpas tayo sa oras. At syukran sa inyong pakikinig. At sana ay meron kayong nakuha sa ating napag-aralan ngayong araw. Inshallah. At kung meron kayong katanungan ay maaari kayong magtanong. So, taib. Yung founder natin. Okay ba? Naiintindihan ba? Taib. Alhamdulillah. Inshallah, madali lang ito. Inshallah, madali lang. Basta